Nananatiling smooth sailing ang operasyon ngayong Holy Week sa pinakamalaking pantalan sa buong bansa, ang Batangas Port. Yan ang agenda report ni Hannah T. Live mula roon. Hannah, kamusta ang bilang ng mga pasahero dyan? George, pumalo na sa 28,000 ang total number of passengers as of 5 p.m. At sabi ng Batangas Port Management, ang Holy Wednesday ay isa sa mga araw na may mataas na bilang ng foot traffic dito sa pantalan. Hinihiling ng Batangas Port Management ang dagdag vessel tuwing peak o holiday season. Ang haba kasi ng pila sa counters dito, kadalasan dahil sa kawalan ng mga barko. 45 vessels ang regular na bumabiyahe rito kada araw at sana raw umabot na ito sa 60. Kaya na rin kasing mag-accommodate ng Batangas Port ng halos 8,000 pasahero anumang oras. Pero kung kulang ang barko o walang bibiyaheng barko, katulad niyan, hindi gumagalaw dahil walang barko, ang pila, mapupuno, aapaw ang terminal. Marina ang nakatoka pagdating sa deployment ng mga barko habang tagasalansan ang PPA. Simple management yan. Hindi manguhula ka, parang dadami yan. Dadagdag ako. Hindi dadami yan, hindi ako magdadagdag. Sa ngayon, mas pinapabilis na Batangas Port ang turnaround time ng mga barko para maibsan ang paghihintay ng mga pasahero, sang-ayon na rin sa utos ng PPA. Sa kabila ng mahabang pila, excited ang grupo ni Onofre mag-hike sa Mount Giting-Giting, ang isa sa pinakamahirap akyating bundok sa Pinas. Kumpara naman daw sa dati nilang mga biyahe, mas mabilis silang nakabili ng tiket ngayon. Payo ng grupo sa wannabe hikers katulad nila, magbaon ng mahabang pasensya di lang sa biyahe kundi pati sa pag-akyat ng bundok. Mentally at physically dapat prepared ka, at least 5 months preparation ng hindi lang kasi physical, mental din eh. Masyaga namang buhat ni Hari at Joshua ang kanilang mga bike para makauwi sa Mindoro at satisfied sila sa amenities at pagbili ng ticket dito sa pantalan. Di rin daw sila nahirapang idaan sa security check ang kanilang mga bike. Mas na-enjoy po ako na mamasyal ng nakabike lang. Na-enjoy ko po kung saan ko gusto pumunta. Para naman sa mga pasaherong balak dalhin ang kanilang fur babies, siguruhing may tamang dokumento at nasa maayos na lalagyan ang alagang pets para madali ang pagbiyahe. Kailangan lang po meron tayong dalang veterinary health certificate at updated na bakuna nung ating mga pets. At syempre yung lagayan, wag po yung nasa eco bag lang o kaya dapat po nasa proper lagayan po siya. Sumatotal, nasa mahigit 1.7 million passengers ang inaasahang dadagsa sa mga pantalan sa bansa ngayong Semana Santa, ayon sa taya ng PPA. George, kahapon merong tumaob na sand vessel sa may Occidental Mindoro na kinasawi ng isang Chinese national at pagtitiyak naman ng Batangas Port Management hindi nito maaantala o maapektuhan ang operasyon dito sa pantalan. At so far, wala pa tayong natatanggap na major incident pero paalala ng Philippine Ports Authority, huwag magpadala ang mga biyahero sa mga scammer o fixer. George? Sa dami ng mga pasahero dyan gustong umuwi, siguradong agawan dyan sa ticket. Meron bang mga ulat tungkol sa scamming o fixing dyan? George, actually nitong weekend merong nagsumbong sa management na meron umanong nag-offer na isang shipping line employee na pwede raw magpasingit ng sasakyan para makasakay sa barko. Bigyan lang daw siya ng 2,000 pesos at buti na lang daw nakarating ito sa management. At pagdating naman doon sa scamming, wala pa tayong natatanggap na official na report. Pero paalala ng PPA, huwag bumili ng mga ticket kung saan-saan para yan sa mga biyahero dahil meron daw mga ticket na kumakalat na merong PPA logo. At paalala ng ahensya, hindi nagbebenta ng ticket ang PPA. Kaya naman kapag meron silang mga ticket na nakita na walang insurance, dapat daw i-consider na itong red flag. Kaya dapat kung ang mga biyahero balak bumili ng ticket dito lang sa pantalan o mga official online platform ng mga shipping line. Balik sa'yo, George. Hannah, kasi imbes na makauwi sila, ay baka mas stranded pa sila dyan dahil wala na silang pambili ng ticket. Anyway, maraming salamat sa iyo, Hannah T. Live mula sa Batangas Port.